Okay, ito po, nagbabalik po ako ulit. Pasensya na po, may kumawag kasi ito sa cellphone ko kanina. Actually, in-off ko man na yung phone para hindi po ako ma-distract. No? So, tutuloy natin po. Kailan naging bawal ang pagluhod sa rebulto? Okay, dito, nakasaad dito, kapag ginawa mo ng Diyos-Diyosan ang rebulto, yung mismong rebulto at hindi yung nire-representa na kung ano din yung kumbaga yung ano po, halimbawa gumawa po ako ng rebulto na hindi kawig nila Virgin Mary, na Jesus or syempre lalabas yung Diyos-Diyosan talaga yun. Kung maalala niyo doon sa kung saan si Moises pagagaling sa Mount Sinai, bumaba siya doon at nakita yung mga mga Israelites na meron silang ginawang yung gawa sa ginto, yung parang baka, no? Rebulto yung baka na ginto, sinasamba nila. Sabi kasi nung isa doon, tara gawa tayo ng Diyos na sarili natin Diyos. Hindi naman pwede yun, di ba? Isa lang naman po ang Diyos naman natin dito. Ba't tayo gagawa ng ibang Diyos? No? Doon, mismo sabi, nire-representa kung ano hindi yung Diyos ay may yung Diyos mismo rebulto. As in rebulto lang talaga. Nagawa ng kamay at doon lang magagat ang Diyos kapag sinasamba mo mismo larawan lang o ang sa pagitan ng kerubi at kerubin. Bawat kerubi ay may dalawang muka. Bawa, yung rebulto ni Rizal, niluhuran ko. Tapos, mali rin yun, hindi naman natin actually, meron ako na panood sa TV, yung sa Channel 7, kung saan yung parang ginagawa ng Diyos si Rizal. Kasi, ayaw ko saan yata yun. Hindi ko alam saan bansa yun. Basta merong mga Pilipino doon na ginawang Diyos si Rizal. Huwag naman po. Hindi naman gano'n. Hindi Diyos si Rizal. Kumbaga si Rizal po kasi talaga niya ay ating palagay natin, iniidolo natin si Rizal. Iniidolo natin siya sa kanyang kabayanihan. Yung tapang niya, na lumapas siya sa mga Kastila. Pero hindi ibig sabihin na luluhuran na natin si Jose Rizal. Hindi po. Hindi naman santo si Jose Rizal no? So, sabi dito sa 41:19, wait lang, hindi ko lang alam kung saan po, chapter to. Sorry, medyo wala akong nakaano dito. Pero sige, babanggitin ko na lang to sa mga nakakaalam. Sabi dito, naanpat may mukha ang isang tao sa dako ng puno ng palma, isang dako at mukhang batang leon sa dako ng puno ng palma sa kabilang dako. Ganito ang pangyayari sa buong buhay sa palibot. Ay, alam ko yun sa cherubim nito Mula sa lapag hanggang sa itaas ng pintuan ay may mga cherubim at ang mga puno ng palma yari ganitong pader ng templo. Tungkol sa templo, ang mga haligi ng pintuan ay parisukat. At tungkol sa harapan ng santuaryo at anyao, gaya ng anyong ng templo. Ang dambana ay kahoy na 3 sikot itaas at ang haba niya ay 2 siko at ang mga sulok niyaon at ang haba niyaon. At ang mga pader niyaon ay kahoy at sinasabi niya sa akin, ito ang dulang na nasa harap ng Panginoon at ang templo at santuaryo ay may 2 pintuan. Ang mga pintuan ay may tig-2 pinto. 2 tiklop na pinto, 2 pinto sa isang pintuan at 2 pinto sa kabila. Ang mga nangyari sa mga yaon, sa mga pintuan ng templo, mga kerubin, at ang mga puno ng palma, gaya nangyari sa mga pader. At may pasukan na kahoy sa harap ng portiko sa labas. Yun yung sa kerubin, yung para may 2 kerubin sa ibabaw yun So, search nyo na sa Google kung ano yung Art of Covenant yata ang tawag doon, no? Dito sa Lucas 2, Kapitulo 46, ang batang Jesus sa templo
alam natin na ang templo ay puno ng imahe at rebulto. Sa templo may rebulto rin naman pala eh. No, hindi mo bata pa ating Panginoon Jesus noon. Di ba? Na ayon sa sinasabi sa mga binigay kong verse sa itaas, si Jesus ay nagdadasal sa templo ng Diyos. Marahil si Jesus ay nagdadasal ng balot. O di ba? Dito nakasulat dito eh. So kapag lumuhod ba si Jesus sa rebulto, sinasamba niya pala ang mga larawan ng tao, leon, anghel, dalawang ulong hayop, palma, bulaklak, dagat-dagatan, baka, etc. Yung pala yung templo po may mga rebulto naman pala noon, di ba? So ganoon din sa simbahang Katoliko, may maraming rebulto, no? Actually, hindi lang naman yung Catholic Church, pati yung Aglipayan Church, meron din silang gano'n, especially dun sa mga Orthodox Church. Sabi dito sa article dito, marahil nung nakita nila ang Katoliko ay lumulod sa rebulto, sinasabi nila, sinasamba daw namin. So, siyempre naman, yung mga ibang sekta, no? Like Born Again, Baptist, Dating Daan, etc. No? Pag nakikita tayo na lumulod sa rebulto, ay lumalabas, so Diyos-Diyos. Actually, may mga kaibigan, kamag-anak akong born again. Pero, pag relatives naman namin, hindi naman sila yung direct na, yung siyempre, nandun pa rin naman yung respeto. No? So, ayoko namang sabihin na, sila sabi kasi ng mga kamag-anak natin born again. Makamagalit kasi mga kamag-anak kong born again. Pero, dito, sinasabi dito, pinagbibintang at inuhusgahan agad nila. Malinaw na malinaw sa Biblia na huwag mo husgahan, huwag sasaksi sa hindi katotohanan at pagbibintangan ng iyong kapwa. Siyempre naman, porque pa lumuhod po kami sa rebulto, sinasamba po namin. Uulitin ko po, hindi namin po, excuse me, na hindi namin po niluluhura na, hindi namin sinasamba ang rebulto. Yun po ay bilang pagrespeto, paggalang. So, pag yung mga Muslim pa, pag lumuhod ba dun doon sa sinahalikan yung semento, pagsamba ba ang tawag doon? Hindi. Yun po ay paggalang ho, di ba? So, wag naman, hindi naman porket pagka naglumuhod ka, sinasamba mo na yung mga, kapag lumuhod ako sa harap ng pader, sinasamba ko na pala yung pader. Di ba? Ganon. Siyempre, especially sa mga Muslim, ganon din. Yun po ay bilang paggalang dun sa kanilang, just respect sa Pero yung kung tutulig sa inyo yung simbahang Katoliko, talagang hindi naman po pwede. Yun talaga yung pagtatanggol namin yung simbahan. Bakit hindi na natin gaya yung mga kapatid na mga Muslim na sila tahimik na nanampalataya. No, sa ibang sekta naman, wala namang ginawa, kundi alam mo naman, networking, negosyo, yun. Ito, dito, sa isang article na to, nagalit pa nga ang Diyos na winasak ang mga larawan, rebulto at inaanyuan sa loob ng kanyang templo. Hindi mo nagalit yung Diyos na yung rebulto, yung rebulto po, nagalit Diyos kasi may winasak ang rebulto. So, sabi pala dito, mali pala ang Diyos. Kasi sabi ng ibang sekta, na paggamit daw ng rebulto ay mali. So, sino ang mali? Ang Diyos o sila? Nayapunta tayo doon sa okay. Ayon sa nakakita ninyo, ang image sa baba ay nasabi ay ang pagluhod ay daw ay pagsamba. Napatunayan ko mali siya dahil hindi lahat ng pagluhod ay pagsamba. Ang Diyos na mismong lumuhod sa templo na napapalibutan ng mga larawan, rebulto, inuki, inaayuan sa loob mismo ng templo ng Diyos. So, sumasamba pala si Jesus sa mga rebulto. Sa makatwid dito, sinasabi dito, ang ating Panginoon Jesus pala ay lumuhod din sa mga rebulto. Yun. Sabi dito, napapalibutan ay, okay.
lumuhod, dahil hindi lahat ng pagluhod ay pagsamba. Ang Diyos nga mismo ang lumuhod sa templo na napapalibutan ng mga larawan, rebulto, inukit, inayuan sa loob mismo ng templo ng Diyos. So, sabi dito, sumasamba pala si Jesus sa mga rebulto. Hindi, sabi gaya ng aking sinabi, hindi porket lumuhod ka ay sumasamba ka na. Yun po yun. Yun po ang gustong iparating dito ng article nito. No? So, dito sinasabi, masama ba gumamit ng rebulto? Ang pagluhod ba, rebulto ng santo ay pagsamba agad? Okay, titignan natin dito sa ano, dito sabi, so nagkakasala po na po kayo kasi hinuhusgahan ninyo ang gawain ng simbahang katoliko. Kasi dito sinasabi sa Exodus 20:16, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Sa Lucas 6:37, huwag mong huhusgahan ng iyong kapwa. 10 utos ng Diyos, huwag kang sasaksi sa hindi katotohanan. Hindi, kasi mayroong verse pa dito binabagit ang doon sa Exodus na huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan maliban sa akin. Wala naman sinasabi ang Diyos na huwag kang gagawa ng rebulto maliban sa akin. Magkaiba kasing rebulto sa Diyos-Diyosan, no? Yung kasi lahat naman ng Bible nagsasabing huwag kang gagawa ng Diyosan. Okay? Wala sinabi ang Diyos na huwag kang gagawa ng rebulto. Okay? Common sense. Eto dito, sinasabi sa Bilang chapter 21 verse 7 and 9, inutusan ni Moises na gumawa ang rebulto na mapanghimalang ahas na gawa sa tanso. Biri mo, nagpautos pa si Moises na gumawa po ng ahas na mapanghimalang ahas na gawa sa tanso. Dito sa Exodus 25:18-22, ng paggawa ang Diyos ng rebulto ng 2 anghels na kerubin na yari sa ginto at nakalagay sa gitna ng Ark of the Covenant. Sa Exodus 26:1, binabanggit dito nagpagawa ang Diyos ng rebulto. Tapos dun sa 2 Chronicle chapter 3 verse 7, verse 10-14, doon binabanggit na ang paggawa din ng rebulto. Kung babanggitin ko pa to, medyo mahaba ho yun eh. Dito 2 Hari 6:23, 29-23, nagpagawa din ng rebulto. Tapos Bilang chapter 7 verse 89, kinausap ni Moises ang Diyos sa gitna ng mga rebultong kerubin. So, yung Diyos naman pala, nagpagawa pala ng Diyos. Sasabihin ng mga protestante, mga born again, sasabihin ng dating daan na wag daw, na yung paggumawa, yung rebulto gumagawa tayo, pagsamba na. Kung gumawa tayo ng rebulto, in short, para sila pa yata yung lumanabag dun sa ng Diyos. Kasi nga mismo nagsabi ng Diyos na gumawa ng rebulto. So, kung natin, punta tayo dun sa Bilang 21 verse 7-9, inutusan ni Moises na gumawa ng rebulto ang mapanghimalang ahas na gawa sa tanso. Okay. Sige po, para doon sa mga nanonood. Bilang 21 21:7-9. Kaya lumapit sila kay Moises, sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo idadalangin mo sa kanya ang pag-aalisi ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso, ilagay mo iyon sa dulo ng isang piki na sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mo mamamatay.
Pansin nyo ba yung doon sa rebulto ni Virgin Mary, merong akas doon na kinapakan doon. Para makikita nyo yun eh. Basta makikita nyo yung rebulto ni Virgin Mary na merong akas doon na yung meron siya tinatapakan na si Satanas yan yata yung binabagay sa Revelations na yung syempre ang demonyo galit na galit kay Birhen Maria kasi siya yung talagang siya yung kasi nagsilang doon sa ating Panginoong Jesus na ating Diyos tagapagligtas. Siguro next na lang natin po yung pag-uusapan yung tungkol kay Birhen Maria, tsaka kay Satan, bakit nga ba galit na galit yung galit na galit si Satan kay Virgin Mary. Tapos balik tayo dun sa nagpagawa ang Diyos ng rebulto. Ayan, interesting. Exodus chapter 26 verse 1, nagpagawa ang Diyos ng rebulto. Ngayon, punta tayo dun sa Exodus 26:1. Chapter 26 verse 1, Exodus. Ito po. Igawa ninyo ako ng tabernakulo. Ang gagamitin ninyo ng 10 papa na yari sa lino at lanang asul, murado at pula. Ito'y buburdahan ninyo ng larawan ng kerubin. Nagpagawa pa ng Diyos ng rebulto. Yung kerubin mismo, di ba? So, mas mali pala ang Diyos, nagpagawa siya ng rebulto, di ba? Ganun din tayo sa natin, di ba? Siyempre, may mga doon sa St. Paul's nga, maraming gumagawa ng rebulto doon So, ganito na, bakit sa iba, binitas. Meron kasing post dati na member ng dating daan, na yung sa isang post niya sa Facebook, na may babae bumili ng Santo Niño. After yung binili niya, binuhura niya. Siyempre po, kaya natin yung binibili yung mga rebulto. Siyempre naman, magkano ho ba ang materyales sa paggawa ng rebulto? Yung iba nga, nangyari pa sa ivory. Meron po nga kasi kami dito na Jesus and Virgin Mary. Ivory ho yung gawa sa ivory. Mahal pa naman. Mahal po yung ganun pagka ivory, gawa sa ivory. Mahal ho yung mga ganun. Lalo na yung mga metal na Meron kasi kami dito sa namin, baba. Yung umuupa dito, gumagawa rin sila ng rebulto. Yung mga rebulto ng mga santo po. Okay, tapos pupunta tayo sa Bilang chapter 7 verse 89. Kinausap ni Moises ang Diyos sa gitna ng mga kerubin. Ngayon pupunta tayo sa Bilang chapter 7 verse 89. Okay, Bilang. Okay, ito po yung Bilang chapter 7 verse 89. Pasensya na po medyo natagalan po sa 89. Kasi pag Old Testament ho talaga maliit minsan yung mga nila, kaya minsan mahina nila Pero okay lang ho yan, tiyaga lang. Eto po, na si Moises ay pumasok sa toldang tipanan upang makipag-usap kay Yahweh. Narinig niya ang tinig nito mula sa pagitan ng dalawang kerubin sa ibabaw ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng tipan. Diba, rebulto rin naman yung kerubin Nakipag-usap pa mismo si Moises sa Diyos. Sa katabi pa yung mga kerubin, di ba? So tayo pa kay mga Katoliko, nakikipag-usap tayo sa Diyos. Katabi natin yung mga rebulto nila Birhen Maria, yung mga santo, di ba? So meron bang doon? Meron bang kukontra doon, di ba? So sabi dito, daming beses ang paggawa ng Diyos. So, kung mali ang gumawa ng rebulto, bakit nagpagawa ang Diyos ng mga yan? Siyempre naman, kung mali talaga po tayo gumawa ng rebulto ng mga santo, at mali rin tayo gumawa ng rebulto ni Birhen Maria at ng ating Panginoong Jesus, bakit pa nagpagawa ng Diyos pa ng rebulto?
interest, ano di ba? Common sense, di ba? Sa bagay, ganun talaga eh. Kasi po, ang masang doon, may mga ibang sect talaga. Kaya paborito lang tulig sa inyong simbahang katoliko. Siyempre, tayo mga katoliko, marami tayo. So, matatawag kong, kasi para sa parang networking yung ginagawa rin eh. Example, doon sa jeep, may tao nagbabasa ng Bible, tapos sa bus, ganun, may sa labas, sa mga palengke. Bakit nila ginagawa yun? Tapos humingi pa sila ng parang ikapu, yung parang sa supot na yung parang kasi ang pagbibigay po kasi ng abul ay tithes ay tuwing linggo po yun, yung Sabat yata yung tawag doon. Siguro next time na natin po pag-uusapan po yun. Sa lahat na gusto magtanong sa akin about dito sa mga rebulto, kung I hope na nagets niyo aking sinabi. PM me, just yung mga friends ko dyan sa FB, tanungin niyo na lang po ako kung kailangan tama ho ba na gumawa tayo ng rebulto. Siguro naman ho na naiintindihan niyo po yung aking talk at share ko po sa inyo. Maraming po salamat po sa mga nanonood po sa akin. And thank you po, God bless. Pagpalain kayo ng Diyos, ng ating Panginoon Jesus, ng ating Diyos tagapagligtas. Thank you po.